Sana all, pero baka inggit na pala yan. Lagi nating naririnig to, di ba? Sana all may bagong sasakyan. Sana all pa-travel-travel. Sana all may bagong phone. Sana all may magandang jowa. Sana all maraming followers. Pero, wait lang. Baka kasi yung sana all mo, hindi mo namamalayan. Unti-unti nang nagiging inggit. Nagsisimula ka nang ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. At nakakalimutan mo na ang tunay na kapayapaan hindi nakukuha sa dami ng gamit o yaman. Nakukuha yan sa sapat na biyayang galing sa Diyos. Sabi nga sa Philippians 4:11-12, I have learned to be content whatever the circumstance. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Hindi madali ang makontento, pero natututunan yan at nagsisimula sa pag-focus sa kung anong meron ka, hindi sa kung ano ang kulang. Sa Ecclesiastes 4:6 naman, malinaw ang sabi, better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Ibig sabihin, mas magaan ang isang kamay na may kapayapaan kaysa dalawang kamay na puno nga ng yaman. Pero wala ka namang pahinga at lagi kang pagod. Kaya next time bago mo sabihin ang sana all, baka mas maganda nang sabihin, sana ako, sakto lang, payapa, kontento. Dahil sa mundong puno ng sana all, ang pagiging sakto lang sa biyaya ng Diyos, yan ang totoong glow up para sa buhay mo. Do good, feel good, look good, and trust God.